So guys, nandito tayo ngayon sa City of Calaca. Sinubukan natin dumaan dito sa Sabor Lokal. Check natin kung nandito yung owner, tapos subukan natin interviewin siya. Tara! Kaya lang may kausap pa. May kausap lang si Jerry, yung owner ng Sabor Lokal. Pero subukan natin nabalain siya mamaya. Jerry, alam ba? Okay lang? Okay lang. Oh, sige bro. Oh, no problem. Yan. Kasama natin ngayon si Jerry, yung owner ng Sabor Lokal. Yan, Jerry, nag-interview kasi ako ngayon ng iba't ibang tao galing sa iba't ibang industry para lang makapagdala ng value sa mga Batanggenyo sa Kabatanggenyan. Okay lang ba bro? Okay lang. Ayan. So, tara. Bro, pwede magpakilala ka ng konti sa kanila. Sino kasama natin ngayon? Ako si Jerry Gomez. Ako ang may-ari ng Sabor Lokal. Sa totoo lang, nag-concentrate ako dito kasi feel ko maging successful ako dito. Kaya nag-resign ako. Nagbubunga naman siya. Jerry, valid dati kang employee. No, tama ba? Dating employee ako. Ilang years ka bro naging employed? Noong 2021, ako graduate. Tapos parang ilang months lang nagtrabaho. So parang almost parang 4 to 5 years na ako nagtatrabaho as an employee. Grabe, ang tagal din. Matanong ko lang, gano'n nakatagal yung Sabor? Nag-start siya ng 2022, 23, 24. 2022 siya. Bale, halos magpo 4 years na siya, bro. No? 4 years na siya ngayon. Tapos nagsimula lang siya dati as in sobrang liit. Kung makikita mo, puro pavers pa yan. Tapos sobrang liit ng building. Tapos yun, nag-reinvest. Nung nalaman kong okay na, nag-expand. Tapos nung nag-expand na, doon ka naisipan mag-resign kasi parang nasusuportahan na naman ako ngayon ng business ko. Kasi nga, pag sustainability ng business, kailangan mo muna mag-reinvest. Kasi kapag hindi ka nag-reinvest, parang hindi okay lahat, hindi perfect lahat ng mga produkto mo. Doon, parang pumapali yung business parate. Kapag hindi ka nag-reinvest sa business mo talaga. Bro, dun din gusto ko sana magtanong. Dun ba sa almost 4 years na yun, bro, nakaranas ka ba ng failure? And ano yung failure na yun and ano yung natutunan mo dun? May mga times na parang may umunti bigla yung sale kasi may mga parang pino-forecast kami na sales kasi mukhang okay na tapos biglang parang bababa yung sales. So ang ginagawa namin, pinagbubuti lalo namin yung quality. Number 1 sa amin yung quality talaga. Hindi namin binababa porket nagmahal yung mga ingredients. Ang ginagawa namin, naghahanap kami ng another supplier tapos mas lalo pa namin ini-improve siya. Ang sunod pa, kailangan maging consistent. Kaya din talaga ako nag-resign kasi gusto ko maging consistent yung mga products na nilalabas kasi kapag hindi mo nababantayan, syempre, basta-basta na lang. So kapag naging consistent ka, mas okay yung magiging produkto mo. Consistency and quality ng product. And ito lang din bro, napansin ko nung papunta ako dito sa Calaca, napakarami rin coffee shop around dito, no? Tingin mo ano yung isa sa mga unique kay Sabor Lokal? Kasi lahat ginagawa namin homemade. As in, lahat ng products dito, ginagawa ko. Kung kailangan kong, gawin from scratch, ginagawa ko. From breads, yung mga buns ng burger, yung sa palaman mismo, kahit yung chicken ham, nag-cure ako. Tapos, yung mismong syrup ng coffee, yung mga sauce, yung mga mocha sauce, caramel sauce, as in everything, homemade siya. Yun yung ginagawa ko. Kahit nga yung beans ko, niro-roast ko siya. Ako yung bahala sa profile niya. Kasi kapag bumili ka ng madami, over time, within 1 month, nawawala na yung quality niya. As in, nawawala yung lasa niya. Nagiging stale. Grabe, ganun kataas yung quality nung Sabor Lokal. Kaya din talaga isa to sa mga favorite coffee shops ko every time na nagka-client ako. Madalas dito ko sila dalhin. And Jerry, gusto ko lang malaman, ano yung best business advice na narinig mo galing sa ibang tao? Ang best advice, minsan talaga ang number 1 mong kalaban, yung sarili mo. Parang kapag tiningnan mo kasi yung iba na business, parang manghihina ka lang ng loob. Pero so kung iisipin mo, kalabanin mo lang ang sarili mo, yung parang kailangan mong maging best, yung maging masarap palalo, hindi lang yung stay ka sa parang ground. Kailangan mas pataas ng pataas parati. So, kalabanin mo lang yung sarili mo talaga. Ayan. So, dun pa lang sa naging decision ni Jerry na mag full-time na sa pagmamanage itong coffee shop na sobrang laking sacrifice na talaga nun. And Jerry, last na. Any last advice or message para sa mga kabataan na gusto rin magnegosyo or gusto makaalis dun sa
pagiging employed nila pero natatakot pa din? So, sa totoo lamang, sugal lahat. Pero kung may mga proper foundations kayo, kasi hindi naman lahat ng business parang marunong ka lang magluto, marunong ka lang mag-roast ng coffee. Ang isa pang mga advice ko sa inyo, know your numbers. Yun lang talaga. Galing, galing. So, yun, grabe. Bro, thank you so much. Kahit sobrang busy mo talaga, napagbigyan mo ako and sobrang ganda ng message mo, bro. Thank you so much pa din. Ayun. Once again, guys, Jerry Gomez, yun, off Sabor Local. So, yun, dito yan sa May Kalaka. So, yun, visit nyo sila. Bro, thank you. Thank you. Sige, wala po kayo.